Bibili lang sana ng bridal shoes ng maglahong parang bula ang isang bride-to-be sa Quezon City. Makalipas ang halos 3 linggong paghahanap, natuntun na ang nawawalang bride-to-be sa Season Pangasinan. At live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Gary, paano nahanap ang missing bride-to-be? Alam mo, Julius, nakita si Shera Day 1 ang yung missing bride-to-be na naglalakad sa highway sa may Season Pangasinan. Ayon nga sa kanya, 2 linggo na siya naglalakad kung saan lugar hanggang sa natagpuan na nga siya. Ang nangyari nito, naisipan na raw niya sumakay ng bus matapos nga niya maglakad-lakad at mawala sa sarili. Nakapantulog at walang suot na salamin, ganito natagpuan si Shera Day 1 sa bahay ng Season. Dinala siya sa barangay at doon nakausap ng mga otoridad. Sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.J. Reyes kasama ang QCPD. Panoorin natin ang video na ito. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa cellphone. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. Si Shera nakatakdang iuwi sa kanila sa Quezon City. Nakausap ng News 5 ang pamilya ni Shera. Kwento ng tatay niya, tumawag ang bride-to-be sa kanyang kuya kaninang alas 8 ng umaga. Sinabi niyang buhay siya at nasa Pangasinan. Halos umiyak sa tuwang ina ni Shera dahil hindi na raw nila inaasahan na makikita ito bago magbagong taon. Pakinggan natin ang pahayag ng pamilya ng bride-to-be. Okay, ang naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Talagang marunong talaga ang Diyos na halos gabi-gabi mula pa ng Pasko. Hindi ako nakalimot na sabi ko, sana makita ko na yung anak ko. Yung picture niya na binigay niya sa akin noong December 10, tinago ko yun. Yun ang palagi kong binabalot sa telang itim na para tuwing gabi kausapin ko ba para akong baliw. Sana anak, umuwi ka na. Kwento ni Shera, sa mga pamilya, mula December 10, naglakad-lakad siya. Hindi raw niya alam kung saan pupunta. Tuliro at hindi niya raw maintindihan ang nangyayari hanggang sa sumakay raw siya ng bus patungo ng Pangasinan. Doon daw siya naglakad hanggang sa nakilala ng isang rider. Mistulang palabyo na raw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad. Agad pumunta sa QCPD station pamilya ni Shera para i-report na nakita na ito ng isang rider sa Season Pangasinan. Pakinggan natin ang pahayag ng kanyang kaanak. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba, stress ba, sir? Nagpapasalamat ako sa inyo na ito yung gift niyo sa amin bagong taon. Julius, tatanungin natin kung tuloy ba ang kasal matapos makita ni Shera. Sagot ng pamilya, magpapahinga muna si Shera at ipagagamot daw muna nila, pacheck nila ang health condition nito kung maayos at humingi sila ng privacy. Pero sa ngayon, masaya ang bagong taon nila at ngayong araw, ngayong gabi ay pagdating ni Shera ay ihahanda nila yung paborito nitong pagkain na sinigang. Balik sa inyo, Julius. Gary, napaliwanag ba ni Shera sa mga otoridad kung ano ang dahilan kung bakit niya ginawa itong paglalakad na ito? Alam mo, Julius, sabi lang ni Shera habang tinatanong siya ng PNP sa Pangasinan, naglakad-lakad siya, wala siya sa sarili, hindi niya alam kung ano yung nangyayari hanggang sa naisipan na nga lang yan, sumakay ng bus at pagdating nga dun sa Pangasinan, hindi rin niya alam na Pangasinan ito, naglakad-lakad muli siya at luckily, after nung December 10, nakilala siya at sa pamagitan rin ng SOCMED ng rider, kaya siya dinala sa barangay. Julius. So wala siyang naikwento, Gary, kung may kinalaman ba dun sa kanyang nalalapit na kasal? Yung reason kung bakit parang nawala siya sa sarili at nag-decide siya na maglakad-lakad. Sabi ng tatay niya, nung tinatanong kasi natin kung nakausap na raw nila sa telepono, sabi ng tatay niya, hindi naman daw sa kasal. Personal na problema daw, kaya tila nawala ito sa sarili, lumayo at
hindi pa raw totally sinasabi sa kanila kung ano yung dahilan at hindi rin naman daw kaagad nila itinatanong dahil sa sitwasyon ngayon ni Sharon, hindi nila alam kung healthy yung mental health nito at kailangan daw muna magpahinga. Julius. Paano kaya, Gary, ang kanyang naging pang-araw-araw na kalakaran? Saan siya kumakain? Saan siya natutulog? Yung ba, naikwento niya sa inyo doon sa mga otoridad? Shera, sabi nga ng PNP, nagmukha na nga raw itong taong grasa kung saan siya abutin ng pagtulog. Hindi siya nagpalit ng damit, simula na nawala siya. Tumigas na yung buhok niya at ang ginawa ng barangay nung makita siya pinaliguan at pinakain. Totally hindi niya maikwento kung ano talaga yung nangyari sa kanya. Parang nga raw siyang nakatulog mula noong December 10 at medyo lito pa rin siya hanggang sa huling kinakausap siya. Sa ngayon, nasa Season Pangasinan siya. Bago ibalik dito ay kinuha muna siya ng statement, pinag-relax muna para maging maayos yung turnover sa pamilya ngayong gabi. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.